Dahil sa sobrang lakas ng hangin, ayan, natumba na ang aking bike. Pupunta tayo sa sentrum. Ayan, dahil isang linggo na akong malungkot dahil sa sitwasyon ng aking tatay. Si Opo, binigyan ako ng extra. Binigyan ako 150 again. A few moments later. Dito na ako sa sentrum mga best shop. Medyo busy, ang daming tao, tsaka yung mga sasakyan. Ayun, mas madalas sa umaga ako tulog, sa gabi gising kasi kailangan ko tumawag sa bahay every 2 hours para kamustahin si tatay. Sobrang lungkot. Ganun ng sitwasyon ng aking tatay, pero pinasa Diyos na namin. Baka hanggang dun lang talaga. Pero we're still hoping na maging okay pa rin siya. Hirap mga besh. Hindi ako makauwi. Ayun, at nakapasok na ako sa grocery. Syempre, ang una kong hahanapin ay prutas. Dito sa grocery nito, medyo konti lang yung prutas nila. Hindi katulad dun sa isang malaking grocery, mga beshiwap. So, ayan, bumili lang ako dito ng saging. Tsaka ano pa nga yung mga binili ko din eh. Bahala na kayong tumingin. Charis. So, yun nga po pala update. Wala na yung tatay ko na maalam na talaga siya. And probably sa Saturday or Friday yung libing niya. Sobrang sakit kasi hindi ako makauwi at di ko siya makita sa huling pagkakataon. Pero nagpaalam naman ako ng mga panahon na nakakausap ko siya at pumayag naman siya na hindi ako makakauwi. Kasi pag umuwi ako, alam nyo na mahirap bumalik, and then at the same time, yung ipapamasahe kong pagkamahal-mahal gagastusin na lang sa mga gastusin doon. So, masakit mawala ng ama. Pero kailangan tanggapin kasi kung hindi, ako yung mahihirapan. So, alas 4 pa lang yan mga besyo, pero madilim na dito. At totoo ang chismis, magsasarado na yung shop na yan, blocker. Ayan. So, punta tayo dun, kukuha ako ng box. Kuha ako ng package ko. Hirap. Sobrang busy sa pagkukuhaan ko ng package ko. Punta muna ako dun, may bibilin ako. Yun yung itsura niya paggabi, diba? Ginabi na ako mga beshiwap. Pero ayos lang, maliwanag pa naman. Tingnan nyo yung daan. 4:55 pa lang ho, pero tingnan nyo naman parang alas 6 or 7 na ng gabi mga besh. Ganyan pag winter dito. Ginabi na ako mga besh. Tingnan nyo naman ang paligid mga besh. Alas 5 pa lang, my God. Doon pa ako sa pangalawang street light. Ay, pangatlo. Diba? Kaya ayoko umuwi ng gabi galing sa city. Mga alas 4 dapat andito na ako. Hi, life. Later. Ayan, nakauwi na ako ng bahay. Ito ang bit-bit ko dun sa may manobela. Ito sa likod. Hi, life. Kapagod mga besh. The next day. Ang daming bata sa skating ring. Sana punta tayo sa bilihan ng karne. Pero feeling ko, sarado. Sarado nga. TR not open pag Monday. Nakakaloka. So, walang steak for today. Tomorrow na lang. Kaya pala tinatamad naman talaga akong lumabas. Pero kasi, pag di ako nag-grocery ngayon, wala kaming kakainin ni Opa. Ngayong tanghalian, tsaka hapunan. May bigas, walang ulam. Anina, Pinoy, pag ulam mo ng toyo at toyo at mantika. Di kahit tinatamad, kailangan magtrabaho. Di uso ang tamad din mga besh.
The next day. Good morning mga Beshiwap. Ngayon ay Wednesday. Tingnan nyo naman yung panahon. Alas 10 na po ng umaga pero mukha pa ring alas 6. Grabe ang lungkot ng weather. Parang yung nararamdaman ko lang mga besh. Napakalungkot. Pero tuloy pa rin ang buhay. Palamig ng palamig ho ang panahon dito mga besh. Kung ganito yung weather araw-araw tapos may pinagdadaanan ka at mahina ang loob mo, ewan ko lang talaga kung hindi ka mabaliw. Pero kailangan malakas ang loob natin. Punta muna tayo dito. Ay, hanapin ako. Mag-grocery ako mga Beshiwap at saka pinabili ako ni Opa ng regalo niya para dun sa mga kaibigan niya. Chocolate lang naman, mamurahin lang. Tapos bumili ako ng toothpaste ko kasi may special toothpaste ako para hindi nagdudugo yung gums ko. Kasi every time nagtutoothbrush ako, nagdudugo yung gums ko. A few moments later. Tapos na ako bumili ng mga anik-anik dito sa sentrum. Punta naman ako dun sa grocery sa dulo, sa Albertine. Malayo kasi dito yun. Mga 5 minutes. Magbabike ako. Dito na ako sa pangalawang grocery. Binitbit ko na ang aking unang binili kasi baka madampot. Highlight. Hi, ito ang aking bitbit. O, tingnan nyo naman, punong-puno. Ang bigat niyan mga besh, pero kinakaya. Ganun ang buhay. Kinakaya kahit mabigat. Wala akong masabi. Bahala na kayo. A few moments later. Pagod. Ang hirap mag-balance mga besh. Tumatama yung tuhod ko dito. Oh my gosh. Nakakalurk eh. Dito na ako sa highway. Dadaan pa ako sa bahay ng kaibigan ni Opa. May bibigay akong regalo. Later. Nakauwi na ako sa wakas. So, ayan ang aking flowers. Ito, buy one, take one. At ito yung mga pinamili ko. At i-unpack ko muna. Ito mga pangregalo ko to mga besh. The next day. Good morning mga besh. Ngayon ay Thursday, maulan. Dahil nakalimutan ko ang sauce ng tahong kahapon. Go back para lang bumili nun. Ayan yung sobrang maambon, mahamog. Ayan yung kotse ng sister-in-law ni Opa. Grabe, musok yung bibig ko. Parang araw-araw palamig ng palamig, tsaka padilim ng padilim dito mga Beshiwaps. A few moments later. Pagkalamig mga Beshiwap, dito na ako sa grocery. Hirap mag-bike. Hi, life. Later. Pabalik na ako mga Beshiwap, nasa highway na ako. Ang hirap mag-bike pagka winter. Siguro kasi balot na balot. Not unlike pag summer or siguro yung bike ko may diferensya na. Ang hirap na ipidal eh. Baka nag-stuck na dahil sa lamig or kinakalawang yung kadena. Kaya bala kong bumili ng bagong bike sa March. Pag-iipunan ko pa kasi. Dito ko sa highway. Palalagpasin ko lang pang malaki. The next day. Hi mga besh, good morning. Saturday ngayon. Ayoko po sana mag-day off kasi nga si tatay nakaratay. Tapos ako pupunta ng city. Gusto ko lang magpahinga sana mapag-isa. Pero si Opa kasi masyado nang nag-aalala. Biruin niyo naman, 2 weeks akong umiiyak. Umaga, gabi, ganun.
siguro nag-aalala na 2 weeks na akong di nag-off. Kaya sabi niya mag-day off ka. For this month, actually, isa lang yung off ko. Ngayon lang hanggang bukas. Tapos January na ulit ako mag-off. Kaya siguro sabi niya kailangan ko mag-day off. Kasi kailangan ko din naman daw makakita ng friends. Ngayon, mas gusto ko na lang mapag-isa. Hindi katulad dati na pag may problema ako, gusto ko may kasama ako, may kaibigan ako. Ngayon, gusto ko lang mapag-isa. Kasi lagi ko naman kausap sila nanay, mga pinsan ko sa probinsya or sa Pilipinas. Kaya okay lang ako. Mahirap tanggapin na pag uwi ko, wala na yung tatay ko. Pero mas okay na yun kaysa naghihirap yung katawan niya. Mas okay na yun kaysa nakikita mong nahihirapan siya tas ikaw walang magawa. So, yun, pagpe-pray ko na lang siya. Hindi ako umiyak. So, tara mga besh. Maaga pa papunta ng train station pero ayos lang. Maigi ng maaga kaysa late. A few moments later. Ay, train station na. Yan, ang hirap mag-bike. Di ko alam kung ang problema ko yung sapatos ko kasi bago. O yung jacket ko na mahigpit. Kasi itong jacket ko, di ba, bago to. Binili ko ng Black Friday. Medyo masikip siya dun sa bandang bewang. Hindi ako makapadyak maigi. O yung bike ko na luma na kasi maano na siya. Parang kalawangin na ang hirap bitbitan. Nakapagod mga besh. Buti na lang na 10:24 pa yung train ko. 10:10 pa lang. Ay, lamig. Naka-transfer na ako ng train mga beshi website. Ako po lang wala. Oh, di ba? Wala pang ibang tao, ako pa lang. May isa pa lang. Mahirap na hirap ako dito sa bago kong sapatos at jacket. Ano ba naman ito? Parang ang bigat-bigat ng buhay ko. Diyos ko. Ay, live. Ganit pa ako ng mga 7 minutes sa alis na to. 2 hours later. Nandito na ako sa city mga besh. Magpapaload lang. Kasi pupunta ako ng palengke at may bibilihin. Nandito na ako sa sentral ng Den Haag. Nag-aantay ng tram 6 papuntang palengke. Grabe talaga dito mga besh. Yung lamig tumatagos sa buto, sa jacket mo. Dun sa probinsya kay Opa, lumabas ako isang doble lang na jacket, okay na. Dito tagos na tagos, ites naka-jogging pants lang ako doon. Dito naka pang parang winter na jeans tapos naka pantalon pa, lamig pa rin. Kaloke. Palengke time. Ang ganda ng mga bulaklak. Kabili nga mamaya. Hi, lobat na ako mga beshiwap. Pauwi na kay tita. Naghanap ako ng luya. Wala akong makita ang luya. Ang mura. Kita nyo pa ba ako? Maulan kasi mga beshiwap. Tapos ayan na yung isasakyan ko. Kaya kailangan ko bilisan. Shit. Bumili ako ng pritong isda. Calamares at saka hipon. Hipon, oo. The next day. Ayan, Sunday na mga beshiwap. Good morning. Tayo ay magsisimba bago umuwi kay Opa.
Hi mga best, dito na ako sa tram station. Pero wala pang tram, my God. Ayan o, walang nakaparada. Dyan kasi yung parada. Ayan. Wala pa. Tapos, wala pa rin dumarating. My God, late na ako. Malate na ako. Ang misa ay 10 AM. Nag-start siya. 9:38 ang next tram. 9:35 na, wala pa. Shucks. Pupunta pa ako ng Central kasi iwan ko itong mga dala ko sa locker. Yung locker doon may bayad 10 euro per day or the whole day or until the next day. Wala pang tram mga besh. Ay, ayan na siya. Ayan na siya. Late siya, my God. Sana umalis din agad. Volgende halte, next stop, burgemeester Kopschotenlaan. Dito na ako sa Central mga beshwap. Nalagay ko na sa locker yung mga gamit ko. Pero bitbit ko pa isang bag kasi yung regalo tsaka yung mga relo bibenta ko mamaya. Punta na ako sakay ng bus papunta sa simbahan. Ay kapoy, aga-aga. Alas 10 na po mga besh. 2 hours later. Maulan mga besh, tapos na ang misa. Tagal ko nakaalis kasi tumulong pa ako mag-serve ng coffee at tea. So punta na ako ng Centrum para deliver naman yung relong order sa akin. Lamig na lamig, di ba? Lamig talaga dito mga besh. Oh. Mukha ng foreigners inday nyo. Charis na mumulang kasi pag lamig. Ganito ang buhay sa city. Mas malamig dito kaysa dun sa amin sa probinsya ni Opa. Kasi dito, malapit sa dagat. Tsaka, basta, mas malamig dito. Later. Haggardness. Sa train na po ako, nag-aantay na lang ilang minuto, alis na, ayun na, alis na. Sumikol na. Balik na tayo sa probinsya. Ay, kapoy, bit-bit na naman ako pagkadami-dami mga shops. Isang backpack, isang shoulder bag, tsaka dalawang shopping bag. Puro pagkain. Ay, life. Hours later. So, ayan. Dito na ako sa amin mga beshwap. Alas 5:30 pa lang ng gabi. Ng hapon. Pero mukha ng alas 8, alas 9 ng gabi. Kaya ayokong ginagabi dito mga besh. As in. Yung kapaligiran nun. Dito pa ako sa train station. Ay,